Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Cheese Escudero, hindi pressured. Hindi pressured si Cheese Escudero sa impeachment hearing ni VP Sara. O, tingnan mo nga, oh. Senate President na nagsabi na hindi siya pressured. Ano ba ito pressured niya? Eh kung matutuloy at walang mag-o-object, tuloy-tuloy lang ang impeachment ni VP Sara. Pero kung merong mag-o-object, natural, i-entertain niya. Hindi naman pwedeng ibabasura niya kung merong mga senador ang mag-o-object tungkol sa impeachment hearing ni VP Sara. Kung may mga motion na i-raised or i-voiced out ang mga senador. So, hindi siya pressured kasi alam niya trabaho ito at alam niya ang proseso at ang kung ano ang dapat gawin. Kaya yung mga taong sumisigaw na impeach VP Sara, convict VP Sara, wag i-impeach VP Sara, hindi papansinin ni Cheese Escudero. Kasi sila namang yung mga senador ang magdesisyon. 'Di ba? Tapos ito kabibig. Chika minute. Defense lawyer ni VP Sara, naku, nagsalita na. Oo. Maririing naninindigan ang defense team ni Vice President Sara Duterte na ang pagsisimula ng proseso ng impeachment, lalo na aniya ang ika-4 na impeachment complaint ay may malubhang paglabag sa konstitusyon. Nako po, yan na. Yan na kabibig. Nakikita na ng defense team ni VP Sara. Nagsimula na ang bloodbath na sinasabi ng defense team ni VP Sara. Ano yan? O ang mga lawyer nagsasabi na mariing merong discrepancy or paglabag sa, ang tawag dito? Ang tawag dito sa ano? Sa konstitusyon. Anong magagawa natin diyan? In fairness kabibig ba na ito yung statement nila, oh. Nasa ba yung statement? Dito na. Official statement of the defense team of Vice President Sara Z. Duterte. Ito na. On calls for the Senate to proceed with the impeachment trial. The defense team has received several requests for comment regarding the calls for the Senate to immediately proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Z. Duterte. We deem it proper to refrain from commenting on matters that are exclusive and internal to the Senate. Buti pa ang defense team. Naintindihan kung ano ang trabaho ng Senado. So, ang defense team ni VP Sara, hindi sila magkokomento. Ayaw nilang sabihin na, ituloy na yan. Ayaw sabihin na, huwag ituloy. Bahala na ang Senado. Kasi sila ang may nakakaalam kung itutuloy ba ito or hindi. However, sabi dito, we reiterate our firm position that the initiation of the impeachment process, particularly the fourth impeachment complaint, suffers from serious constitutional infirmities. Nako, yan na. Nagisa na ng defense lawyer ni VP Sara yung fourth impeachment complaint na merong paglabag sa konstitusyon. The impeachment process must never be weaponized to harass, silence, or eliminate political opponents. It is a constitutional mechanism, not a political tool. Nevertheless, should the Senate choose to proceed, we stand ready to confront the charges and expose the baselessness of the accusation against the Vice President. Nako, yan na ang sinasabing bloodbath kabibig. Oo, i-expose nila ang lahat ng mga kung pwede mga dokumento, ebidensya hanggang makita ng masang Pilipino na walang kasalanan si VP Sara, na iba pala ang may kasalanan. Yan na. Ready sila ha. Sabi ito, should the Senate choose to proceed, we stand ready to confront the charges and expose the baselessness of the accusations against the Vice President. Yun na, kabibig. Diba? Nako, exciting to. Exciting to, kabibig, kasi ang defense lawyers ni VP Sara handang-handa na depensahan si VP Sara at i-expose yung mga dapat i-expose.
Nako po, mga kapipin. Bloodbath talaga. Talking about Cheese Escudero, hindi siya, ano ha, hindi siya, tawag dito, pressured mga kabibig. So, pakinggan natin si Cheese Escudero ha, sa kanyang statement. Kasi marami na sabihin, baka pressured lang si Cheese or na-pressured si Cheese Escudero. So, ito kabibig, ang statement ni Senator Cheese Escudero. Sa kanya, I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Correct. Itong mga tao nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Oh. Kilala niyo naman sila eh. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw kay VP Sara. Tapos, ikokontrol nyo ang mga senador para matuloy yung gusto nyo. O si Cheese Escudero nagsabi, itong atat na mag-impeachment, klaro naman, ito yung mga tao na ayaw kay VP Sara. Unfair naman si Cheese kung pagbibigyan niya itong mga atat na ipa-impeach si VP Sara. So, ang ginawa ni Cheese, fair lang siya kung ano yung dapat unahin, kung ano yung proper procedure, gagawin niya. At hindi siya magpapakontrol kung sino-sino mang magsalita dyan. Itong mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Oh. Sinisigaw accountability. Pero yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga ibang nauna. Na bakit hindi binibigyan ng parehong pansin? Ano mang ingay yan. Ulitin ko sinabi ko na nung simula pa lang na parang hindi niyo ako pinaniwalaan o pinakinggan. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbobotohan namin. Correct. Hindi dahil gusto ng ayaw kay VP Sara. Correct. Hindi dahil nagmamadali yung may ayaw kay VP Sara. Kaya nga ang simbolo ng hustisya ay babaeng nakapiring. Wala dapat kinikilala, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pantay dapat ang pagtrato. Kaya nga sinaside ko sa inyo yung kasaysayan ng impeachment noon. Ganon ang ginawa noon, ba't babaguhin ngayon? Yun ang president ng Senado. Yun ang naging kasaysayan at pinagdaanan ng Senado. Ba't biglang babaguhin yan? Dahil lamang sa mga personalidad na involved? Correct. Hindi ba dapat sino man ang personalidad? Kung ano ang ginawa ng Senado noon bilang president, yun pa rin ang gawin namin. Correct. Dahil yun ang pinakamaliwanag na patunay na wala kaming pinapaboran at wala kaming kinikilingan. Correct. Galing ni Cheese. Palakpakan natin yan. Good, very good, Cheese Escudero. Hindi naman ibig sabihin na ayaw nating ma-impeach si VP Sara, yung iba gusto ma-impeach si VP Sara, pero nakikita ko talaga na fair ang gustong mangyayari kay Cheese Escudero. Gusto niya na walang magkocontrol sa kanila. Gusto nila na hindi sila maaawa sa mga ayaw na iba-impeach si VP Sara. Gusto lang niya yung proseso, yung saktong proseso. Very good, Cheese Escudero. In fairness naman sa kanya, napaka-fair ni Cheese Escudero, mga bibig. So, ito pala yung schedule. I don't know kung tentative ba ito. Ito na ba talaga ang totoong schedule ng impeachment ni VP Sara. So, proposed timeline pala. Ito, kabibig. I-share ko kabibig ha. Ito yung proposed timeline di umano sa impeachment hearing ni VP Sara. Share ko muna. Wait muna kabibig ha. So, may timeline na pala sila. So, ito, from GMA News. So, ito yung proposed timeline for 19-day expedited impeachment trial. So, minamadali. As outlined by Senator Frances Tolentino. June 11, Constitution of the Impeachment Court. June 11 to 21, submission of answer by Vice President Sara Duterte 10 days. Problema kung sasagot ba si VP Sara, di ba? June 22, reply of prosecutors. June 23, morning, submission of trial briefs. Afternoon, opening statements. June 24 to 25, presentation of evidence by prosecution. June 25 to 26, presentation of evidence by defense. So, excited doon sa defense. Baka dyan,
lalabas ang mga pangalan na mabubulgar na lahat, makikilala na lahat, at baka it will make a history na ay bigla na lang maputol ang impeachment dahil madaming sasabog na pangalan. Nako. June 27, morning, rebuttal by prosecution, afternoon rebuttal by defense. June 28, oral arguments, 1 hour each for defense and prosecution. June 29, closed door meeting of the senator judges. June 30, judgment day. So ito yung proposed timeline, 19 days. Day pala ang impeachment trial ni VP Sara, mga kabibig. Palakihan natin kabibig. Oh, yan oh. Yan ay outlined by Senator Francis Tolentino. But I don't know whether this is already approved ng Senado. So ito po yon mga kabibig. Naku, excited ako sa defense. Diba? Yung mga presentation of evidence January 25-26. Kung masusunod itong schedule na ito, kabibig ha, excited talaga ako, kabibig. Ito naman ang komento ng mga ilang mga netizen hinggil sa outline nito. Ito oh, sabi dito, hindi masyadong halata na nagmamadali ang mga ito eh. Well, mas maganda, mas mapadali ang bloodbath. I'd like to see all the evidence from the 7 articles of impeachment. It's Senator Tolentino who cannot cross over at sa Congress. Talo ka na, tol. Para sa akin, kahit absent sa 98 ng Constitution, yung phrase na carry over from 19 to 20, pwede na pa rin yun as being inherent in the law under the principle of justice and accountability. Binisang niya, Desen. You're dreaming, cowboy. Sabi dito ha. Ito pa, alam niyo mapahiya ang administrasyon kapag matuloy ang impeachment kasi merong alas yan si VP. Mark my word, kaya ayaw ni BBM na matuloy kasi babalik sa kanya lahat. Kaya atat na atat si VP na matuloy at sinabi niya na bloodbath kasi may hinahawakan siya na alas. Ako, paano yan mga kabig? Lahat ng articles of impeachment important kaya di dapat bawasan para lang maparaos agad. Tagal niyo, pinatulog niyo, madaliin niyo na. Bakit mo mamadaliin? The forthwith na referred mga forthwith na naman mga kabibing. So yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen hinggil dito. Ito pa yung isang komento ni Cheese Escudero. Grabe si Cheese ngayon. Parang sabi daw, nililihis na ni Cheese Escudero or parang nililihis na ang impeachment ay ni Cheese Escudero. Ito na. We argue and then we vote. The Senate should not shirk from that responsibility. Hindi naman dapat kinakatakutan sa isang demokrasya ang malayang debate, kayo naman. Okay lang yun. Bahagi yon ng malusog na demokrasya kung sakasakali. Pero nangyari, sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si BP Sara. Sabi nino, Senator Alan, and then baging Senator Coco. that is the burden of leadership, I guess. Bahagi yan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo. We argue and then we vote. The Senate should not shirk from that responsibility. Hindi naman dapat kinakatakutan sa isang demokrasya ang malayang debate, kayo naman. Okay lang yun. Bahagi yon ng malusog na demokrasya kung sakasakali. Pero nangyari, sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si BP Sara. Sabi nino, Senator Alan, and then baging Senator Coco. that is the burden of leadership, I guess. Bahagi yan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo. We are... In fairness, grabe yung stress ngayon ni ni Cheese Escudero. Para pumili ng Senate President, sabi ni Isani. And dinadaan pa lang sa English ni Cheese. Well, in fairness naman kay Cheese talagang gusto niya yung patas lang talaga. At fair ang laban yun. Hindi parang nanlitihado ang isa kasi gusto mamadali. Pero in fairness kay Cheese ay salute ako sa ginawa ni Cheese na talagang hindi siya mapapakontrol sa sinumang tao, yung mga atat na atat sa impeachment ni VP Sara. Sino ba sila? Kasi sabi ni Cheese, yung mga atat na atat ay mga politiko na nakaupo na. And I'm sure meron silang mga iba't ibang ethikain, iba't ibang point na gusto nilang
Baka gusto lang mawala si VP Sara sa politika. Obvious naman ang gusto nila, di ba? So, yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news sa ating pag-usap-usapan. Grabe. Ay, kailan kaya ito matatapos itong impeachment ni VP Sara? No? Baka ma-shock na lang sila na pagising nila, ano pala, disqualify na pala or na-dismiss na pala ang ni VP Sara, ang impeachment, di ba? Tawanan lang kayo ni VP Sara, bloodbath ang gusto nyo ibibigay ni VP Sara. Hindi siya magtatago. At sabi ng defense lawyer ni VP Sara, confidently, haharapin nila at i-expose nila lahat. Naku! Yan lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.